Tumigil ka ng isang segundo at tumingin sa iyong paligid. Sa mismong sandaling ito, sa hangin na iyong hininga, mayroong bilyon-bilyong mga mensahe na naglalakbay sa bilis ng liwanag. Tumatagos ang mga ito sa mga pader, umiiwas sa mga hadlang, pumapasok at lumalabas sa iyong telepono, sa iyong computer, sa iyong telebisyon. At wala kang nakikita. Wala kang naririnig. Wala kang nararamdaman. Ang invisible na network na iyon na tinatawag nating Wi-Fi ay napakaganap na hindi na nating ito napapansin. Ngunit kung bigla itong mawawala, ang modernong mundo ay mapaparalisa. Walang internet sa bahay, walang mga video call, walang mga series sa streaming, walang malayuang trabaho. At gayon pa man, sa kabila ng paggamit nito, bawat segundo ng bawat araw, halos walang nakakaalam kung paano talaga ito gumagana. Paano posible na ang impormasyon ay naglalakbay sa hangin nang walang mga cable? At ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa isang nabigong eksperimento upang makahanap ng mga black hole sa kalawakan? Ang sagot ay isa sa mga pinakakamanghamanghang kwento ng modernong teknolohiya. Isang kwento na naghahalo ng pisika, marketing, at isang kurot ng kosmikong pagkakataon. At bukod pa rito, merong isang lihim na kakaunti lamang ang nakakaalam. Ang pangalang Wi-Fi ay hindi nangangahulugan ng iyong iniisip. Sa katunayan, wala itong ibig sabihin. Ngayon ay sasabihin namin sa iyo ang lahat. Ang pribadong istasyon ng radyo. Ang invisible na sayaw ng mga datos. Upang maunawaan kung paano gumagana ang Wi-Fi, kalimutan mo muna ang internet, ang mga webpage, ang mga video. Mag-isip tungkol sa isang bagay na mas simple at mas matanda. Ang radyo. Isipin na ang iyong router. Ang maliit na aparatong yon na may mga ilaw na nasa isang sulok ng bahay ay isang maliit na pribadong istasyon ng radyo. Ngunit isang napaka-espesyal na istasyon ng radyo. Dahil hindi lamang ito naglalabas, nakikinig din ito. Ang ginagawa ng router ay tumanggap ng impormasyon mula sa internet sa pamamagitan ng isang cable na umaabot dito. Maging ito ay fiber optic, tanso o saan man. Ang impormasyong yon ay mga datos, mga 1 at 0, mga dekuryenteng pulso. Kinukuha ng router ang mga ito, pinoproseso at ginagawang mga alon ng radyo. Eksaktong katulad ng isang istasyon ng musika na ginagawang mga alon ang mga kanta na naglalakbay sa hangin. Ang pagkakaiba ay, ang router ay hindi naglalabas sa frequency ng radyo na pinakikinggan mo sa kotse. Naglalabas ito sa mga partikular na frequency. Karaniwan ay 2,4 na GHz o 5 na GHz. Ang mga ito ay mas mataas na mga frequency na maaaring magdala ng mas maraming impormasyon. Ngunit mayroon din silang mga limitasyon tulad ng makikita natin mamaya. Ang iyong telepono, ang iyong computer, ang iyong tablet, lahat ay may maliliit na antena sa loob. Ang mga ito ay napakaliit, halos mikroskopiko, ngunit hindi ka panipaniwalang sensitibo. Kumikilos ang mga ito bilang mga tainga na nakakakuha ng mga alon ng radyo na inilalabas ng router. Pagkatapos, isang maliit na chip sa loob ng device ang muling ginagawang mga 1 at 0 ang mga alon na yon at binibigyang kahulugan ng prosesor ang mga ito upang magpakita ng isang webpage, mag-play ng video o magpadala ng mensahe. Ngunit hindi ito isang panig na paglalabas tulad ng tradisyonal na radyo. Ito ay isang patuloy na dialogo. Sa bawat oras na nag-click ka sa isang link,
Ang iyong telepono ay naglalabas ng sarili nitong bagso ng mga alon patungo sa router na humihiling ng susunod na pahina. Tinatanggap ito ng router, pinoproseso ito, at ipinapadala pabalik. Ito ay tulad ng isang invisible na laro ng tennis na may mga bola ng datos na naglalakbay sa magkabilang direksyon libu-libong beses bawat segundo. At ang lahat ay nangyayari sa bilis ng liwanag, sa mga nanosegundo, sa isang paraan na napaka-swave na tila ba ay mahika. Ang ingay ng mundo. Paano ka nahanap ng iyong router sa gitna ng kaguluhan? Ngayon, narito ang isang malaking problema. Ang hangin ay hindi walang laman. Puno ito ng mga signal ng lahat ng uri. Ang mga istasyon ng radyo AM at FM, ang mga telebisyon, ang mga mobile phone ng iyong mga kapitbahay, ang mga radar, ang mga satellite, at syempre, ang iba pang 100 router mula sa mga kalapit na gusali. Ang lahat ng iyon ay naroroon, lumulutang, naghahalo, lumilika ng isang electromagnetic na sabaw na dapat ay isang kaguluhan na imposibleng basahin. Paano nagagawa ng iyong telepono na makinig lamang sa iyong router at hindi sa iba? Ang sagot ay nasa isang code, sa isang lihim na wika na kanilang pinagsasaluhan. Kapag ang iyong router at ang iyong telepono ay kumonekta sa unang pagkakataon, nagtatatag sila ng isang particular na channel ng komunikasyon, isang konkretong frequency at isang identification code. Ito ay tila sa gitna ng isang silid na may 100 tao na sabay-sabay na nagsasalita. Ikaw at ang isang kaibigan ay sumangayon na magsalita sa isang inimbentong wika na kayong dalawa lamang ang nakakaunawa. Ang lahat ng ingay sa background ay naroroon pa rin. Ngunit sinasala ito ng inyong mga utak, binabaliwala ito, nakatuon lamang sa kung ano ang mahalaga. Bukod dito, ang mga modernong router ay may kakayahang tinatawag na dinamikong pagpili ng frequency. Kung makita nila na ang isang channel ay masyadong siksikan, otomatiko silang tatalon sa isa pang hindi gaanong puno. Laging hinahanap ang pinakamahusay na ruta upang ang iyong mga datos ay dumaloy ng walang mga pagkagambala. Ito ay isang invisible na ballet ng patuloy na pag-angkop na nangyayari nang hindi mo kailangang gumawa ng anuman. Ngunit may panahon na hindi ganito ang takbo. May panahon ng kabuuang kaguluhan, ng mga hindi pagkakatugma at ng pagkabigo. Isang panahon kung saan ang pangarap ng wireless na koneksyon ay isang technical na bangungot. Ang kaguluhan ng mga 90. Kapag ang bawat brand ay nagsasalita ng sarili nitong wika. Sa huling bahagi ng mga taong 90, ang wireless na teknolohiya ay nasa simula pa lamang. Mayroong ilang mga sistema, ngunit ang bawat tagagawa ay bumuo ng sarili nitong sistema nang hindi nakikipagkasundo sa sinuman. Ito ay tila bumili ka ng isang ilawan na gagana lamang sa mga saksakan ng parehong brand. Katawa-tawa, di ba? Ganyan ang mundo ng mga wireless na koneksyon. Kung meron kang computer ng isang kilalang brand, ang pinakamalamang ay hindi ito makakonekta sa kagamitan ng ibang kumpanya. Walang karaniwang wika. Ang bawat isa ay humihila sa sariling panig, sinusubukang ipataw ang sariling pamantayan at manalo sa komersyal na digmaan. Ang resulta ay isang sakuna para sa mga gumagamit. Ang mga tao na gustong magkaroon ng internet ng walang mga cable ay naharap sa mga imposibleng pagsasaayos, misteryosong hindi pagkakatugma at isang pagkabigo na nagpapaatras sa sinumang hindi eksperto sa informatika. Ang sitwasyon ay hindi na mapanatili.
Ang hinaharap ng mga wireless na komunikasyon ay nakataya. Kung ang mga tagagawa ay patuloy na mag-aaway, ang kaguluhan ay papatay sa teknolohiya bago pa ito lumipad. May kailangang mag-ayos. Ang isang iyon ay isang grupo ng malalaking kumpanya ng teknolohiya na nagpasya na isang tabi ang kanilang mga pagkakaiba at umupo upang makipag-ayos. Nais nilang lumika ng isang universal na wika, isang pamantayan na ang lahat ng mga device sa mundo ay maaaring magsalita. Nagtagumpay sila. Ngunit nang matapos na mga inhinyero ang kanilang trabaho, binigyan nila ito ng isang pangalan na isang tunay na komersyal na sakuna. EEEE. 802. 11B. Isang pangalan na tunog formula sa matematika. Lihim na code. Anumang bagay maliban sa isang produkto na nais bilhin ng mga tao. At doon nagsimula ang isa pang labanan, isang labanan sa marketing na magtatapos sa pagbibigay daan sa isa sa mga pinakakilalang brand sa planeta at sa isa sa mga pinakalaganap na kalituhan sa kasaysayan ng teknolohiya. Susunod ay matutuklasan natin kung paano iniligtas ng isang grupo ng mga publicist ang teknolohiya gamit ang isang walang lamang salita, at kung paano ang isang Australianong siyentipiko na nahuhumaling sa mga black hole ay naging invisible na ama ng iyong koneksyon sa internet. Ang pangalan na walang makakaalala, ang sakuna ng EEEE, 802. 11B. Ginawa ng mga inhinyero ang kanilang trabaho. Lumika sila ng isang matatag na pamantayan, maasahan, na nagpapahintulot sa mga device ng iba't ibang brand na makipag-usap ng walang mga problema. Nilutas nila ang kaguluhan ng mga taon na may katuturan. EEEE ay ang institusyon ng mga inhinyerong elektrikal at elektroniko. Ang organisasyon na nag-standardize sa mga bagay na ito. 802 ang komite na humahawak sa mga network. 11 ang grupo ng trabaho ng mga wireless na network. At B ang bersyon. Para sa isang inhinyero, ito ay perpekto. Para sa pangkalahatang publiko, ito ay isang imposibleng hieroglyph. Ang mga direktor ng alyansa na sa oras na yon ay tinatawag ng Wireless Ethernet Compatibility Alliance, ay mabilis na napagtanto ang pagkakamali. Hawak nila ang teknolohiya na magpapabago sa mundo. Ngunit walang papasok sa isang tindahan ng electronics upang humingi ng isang aparatong EEEE 802. 11B. Tunog klase sa matematika, nakakabagot. Isang bagay na hindi pumupukaw ng kahit kaunting emosyon. Kailangan nila ng isang komersyal na pangalan, isang bagay na maganda pakinggan, na madaling tandaan at mabibigkas sa anumang wika. Kaya ginawa nila ang gagawin ng anumang kumpanya. Kumuha sila ng isang marketing agency. At doon nagsimula ang alamat. Ang salita na walang ibig sabihin. Ang pinagmulan ng pangalan Wi-Fi. Nagsimulang magtrabaho ang marketing agency. Ang mga creative ay nagmungkahi ng 12-12 ng mga pangalan. Ang ilan ay mas matalino, ang iba ay mas matabang. Ngunit may isa na namukod tangi. Isang maikling pangalan na may 2 pantig lamang, madaling bigkasin sa halos anumang wika. Wi-Fi. Ang opisyal na kwento, ang paulit-ulit na sinabi ng mga manual at mga artikulo sa loob ng maraming taon, ay nagsasabing ang Wi-Fi ay nangangahulugang wireless fidelity, wireless na katapatan. Maganda itong pakinggan. May lohika. Nagpapaalala sa terminong hi-fi na ginagamit para sa mga high fidelity na kagamitan sa musika. Ang asosasyon ay perpekto. Kung paanong ang hi-fi ay kasing kahulugan ng magandang kalidad ng tunog, ang Wi-Fi
ay magiging kasing kahulugan ng magandang kalidad ng wireless na koneksyon. Ngunit mayroong isang maliit na problema. Ang paliwanag na iyon ay ganap na mali. Ito ay isang imbento ng mga publicist upang bigyan ng kahulugan ang isang salita na, sa katunayan, ay walang ibig sabihin. Si Phil Belanger, isa sa mga founding member ng alyansa, ay umamin dito pagkalipas ng maraming taon ng walang pag-aalinlangan. Ang Wi-Fi ay walang ibig sabihin. Hindi ito isang acronym. Pinili lang namin ang pangalan dahil maganda itong pakinggan at madaling tandaan. Nilikha ng ahensya ang slogan na The Standard for Wireless Fidelity upang bigyan ng bigat ang pangalan at binili ito ng mga tao. Sa loob ng mga dekada, milyon-milyong tao sa buong mundo ang lumaking kumbinsido na ang tatlong titik na iyon ay may malalim na kahulugan. Gayong sa katunayan, ay kasing walang laman ang mga ito ng isang brand ng soft drink o isang logo ng sapatos. Ito ay isang masterstroke ng marketing. Marahil, isa sa mga pinakamatagumpay sa kasaysayan ng teknolohiya. Ang isang salitang walang kahulugan ay naging isang universal na pangalan, nakikilala sa bawat sulok ng planeta. Ang kosmikong koneksyon. Paano iniligtas ng isang manganghaso ng mga black hole ang iyong internet? Ngunit ang pangalan ay hindi lamang ang tanging kamanghamangang bagay sa kwentong ito. Mayroong isang naunang kabanata, isang kabanata na nag-uugnay sa iyong router sa pinakamalalim na universo. At upang isalaysay ito, kailangan nating maglakbay sa Australia, sa dekada ng mga taong 70, at makilala ang isang inhinyero na nagngangalang John O'Sullivan. Noong panahong iyon, nagtatrabaho si O'Sullivan sa Radio Astronomy Observatory ng Australia, ang CSIRO. Ang kanyang obsesyon, ang sa buong koponan niya, ay makakuha ng mga alon ng radyo na nagmumula sa malalim na kalawakan. Sa partikular, naghahanap sila ng mga signal mula sa mga pagsabog ng mga black hole, mga kosmikong kaganapan ng isang hindi mailarawang karahasan na nangyayari milyon-milyong light years ang layo. Ang problema ay may isang brutal na technical na kahirapan. Ang mga signal na iyon ay hindi ka panipaniwalang mahina. Sa oras na makarating sila sa daigdig, pagkatapos maglakbay sa pamamagitan ng interstellar dust, ng background radiation, ng atmosfera, dumating sila na napaka-distorted na halos imposibleng makilala ang mga ito mula sa ingay. Ito ay tila sinusubukang pakinggan ang bulong ng isang langgam sa gitna ng isang heavy metal na konsyerto. Si O'Sullivan at ang kanyang koponan ay bumuo ng isang napakasalimuot na formula sa matematika upang linisin ang mga signal na iyon, upang ihiwalay ang ingay mula sa kapaki-pakinabang na impormasyon. Isang teknik na tinatawag na mabilis na Fourier transform na nagpapahintulot na muling buiin ang mga mahinang signal mula sa mga echo at talbog. Ginamit nila ito sa loob ng maraming taon. Ngunit ang pangarap na makakuha ng mga black hole ay hindi kailanman ganap na natupad. Ang mga signal ay masyadong mailap. Ngunit itinago ni O'Sullivan ang formula sa isang drawer. Hindi niya ito itinapon. At pagkalipas ng maraming taon, nang ang wireless na teknolohiya ay nagsisimulang bumuo, hinarap niya ang isang problema na tunog pamilyar sa kanya. Ang mga signal mula sa mga unang wireless device ay tumatalbog sa mga pader, sa mga muebles, sa mga kisame. Nakakarating sila sa receiver na distorted, halo-halo sa mga echo ng kanilang sarili. Katulad ng mga signal mula sa mga black hole na dumating na distorted dahil sa alikabok sa kalawakan. Si O'Sullivan ay nagkaroon ng isang napakatalino na ideya.
Paano kung ilapat niya ang parehong formula sa matematika na idinisenyo niya upang linisin ang mga kosmikong signal, upang linisin ang mga signal ng internet sa loob ng mga bahay at mga opisina? Sinubukan niya ito at gumana ito ng perpekto. Ang kanyang teknik ay nagpahintulot sa mga wireless na signal na maging mas matatag, na mas mahusay na makatiis sa mga talbog at mga interference, na makatagos sa mga pader nang hindi nawawala. Ang patent na nirehistro ng CSIRO, batay sa trabahong yon, ay naging isa sa mga pinakamahalaga sa kasaysayan ng teknolohiya. Sa loob ng maraming taon, ang lahat ng mga tagagawa ng mga Wi-Fi device ay kailangang magbayad ng mga lisensya para sa paggamit ng teknolohiyang iyon. Tinatayang nakabuo ito ng bilyon-bilyong dolyar na kita para sa Australianong organisasyon. At ang lahat ay salamat sa isang tao na, habang naghanap ng mga black hole sa kalawakan, ay hindi sinasadyang natagpuan ang susi upang palayain ang internet mula sa mga cable. Kaya sa susunod na makita mo ang katlong kurbadong guhit na yon sa screen ng iyong mobile, ang mga nagpapahiwatig na ikaw ay konektado, tumigil ka ng 1 segundo at asipin ang lahat ng nasa likod nito. Isipin ang mga alon ng radyo na naglalakbay sa bilis ng liwanag, tumatagos sa mga pader na tila mga multo. Isipin ang patuloy na dialogo sa pagitan ng iyong router at ng iyong telepono. Isang invisible na laro ng tennis na nangyayari milyon-milyong beses bawat segundo. Isipin ang mga inhinyero ng mga taong 90, lumalaban sa kaguluhan ng hindi pagkakatugma upang lumika ng isang karaniwang wika. Isipin ang mga publicist na, sa pamamagitan ng isang walang laman at kapakit-akit na salita, ay nagtagumpay na ang wikang iyon, warago may maging isang universas na papalan. At isipin si John O'Sullivan, ang mga ngaso ng mga black hole, na ang obsesyon para sa mga patpod, agopo sa pagpapabuti ng buhay ng bilyon-bilyong tao.